yan, makikita mo, doon pa nga lang sa media and mga kapulisan, hindi na binoto yung kanyang mga kandidato. So it means, itong ginagawa ni General Torre at ginawa ni General Torre sa Pilipinas, pati kay Pangulong Duterte, ayaw ng Pilipino. Di ba, Jay? Tsaka dun sa ni Torre, bukod sa hindi bagay sa kanyang uniform niya kasi kulay puti, lito na lito yung pagiging uling niya. Siya yung siya talaga yung nagmulat na naman. Kasi nung panahon ni PRRD, Senator Bato, binago nila yung tingin ng kapulisan eh. Ng taong bayan sa kapulisan. Pero nung neto na, si Marcos na at si Torre, talagang si Torre mismo ang sumadaling salita, binastos niya ang buong kapulisan. Siya yung nagpapangit ulit ng imahe ng mga kapulisan. Lalong-lalo na yung ginawa niya sa kay OJC. At ngayon lang din ako na magiging achievement mo yung isang pangyayari na may 3 namatay at maraming mga nasaktan at isa pa, relihiyon yan. Kung hindi nga nagawa, yung mga Hapon nga, mga Kastila, hindi nila nagawang bastusin ng mga relihiyon dito sa Pilipinas. Tapos itong Pangulo ng Pilipinas na dapat na hindi gumagawa ng mga ganyang bagay, siya pa yung nanguna at nakakuha pa siya ng isa niyang aso na itong si General Torre nga ngayon na isang PNP chief na, ganyan yung ginawa. So ako, para sa akin, hindi dapat. Mas may pa nga, sa totoo lang may mas deserve dyan sa pwesto ni General Torre na mas dihamak na mas magaling sa kanya. Tsaka, kung ang sukatan ng pagiging magaling pag alipusta lamang ng isang relihiyon na nananahimik lang, kalukuhan yun. Hindi mo deserve na maging isang PNP chief or mataas na tungkulin sa kapulisan kung panggigipit lang sa kapwa mo Pilipino yung gagawin mo. tsaka hindi achievement yan para sa akin. Kasi isipin mo, 16 days kayo doon. Dapat nga naiinsulto ka 16 days kayo nandun, 5,000 pulis, kasama mo araw at gabi, tapos sumuko sa ISAP. Insulto yun. Malaking insulto yun. Dapat tinitingnan niya pa nga yung doon yung angulo na yun. Teka muna, parang may problema ata ako doon sa kabila. Di ba? Pero Coach Oli, inaalmusal nitong kahihiyan. Walang hiya itong taon to. Dahil sa totoo lang, kapag ka ikaw, binalasubas mo simbahan, demonyo ka na talaga. Wala ka ng hiya niyan. O itong mga ginawa niya dyan sa Davao, kakakalan na talaga ng pagmumukha. Sabi ko nga, kung ako siguro, kamag-anak nito, talagang ikahihiya ko itong taong ito Pero, paring RJ, isang pagpapakita ito ng kawalan ng sinseridad ni Pangulong Marcos doon sa reconciliation. Yung pakikipagbati niya sa mga Duterte. Kasi hinair mo itong si General Torre na nang abuso sa kanyang kapangyarihan para mapadala si Pangulong Duterte. So parang sabi nga, kidnapper ito. Pero ito nga matindi dyan May nagtanong dito, bakit wala nangyayari dyan kung ganyan? Kasi puro lang daw tayo ganito. Bakit hindi makulong yan? Tanong natin kay Senator Amy. Pwede. Hindi, siya naman ang dito bumibira sa Senado na tila nakalimutan na ata. Kasi mas busy na siya sa ibang bagay. Panalo na Busy Pero na siya maging kahit hindi lang si Senator Amy, Senator Bato, we're calling Senator Bato kasi hindi pa rin tapos wala pang konklusyon yung kanyang hearing dyan sa KOJ Siege. So inaasahan natin na itong mga magigiting na mga senador natin ay talagang ipagpapatuloy nila yung kanilang mga investigasyon. Parang RJ. Oo, wag sana silang manahimik. Kasi alam niyo, napansin ko dito kay Torre, talagang nakuha niya na yung gusto niya Parang wala na siyang pakialam kung anong mangyayari. Ngayon, akala natin nung 1 linggo, nakuha mo na yung gusto mo, magiging okay ka na. Kumbaga, gagawin mo na yung tama. Hindi Kasi parang lumalagay na siya sa sa dulo na na kailangan ko maging PNP chief. Kasi ito yung pinakamataas na gustong mapuntahan ng isang pulis, tama, 'di ba? Pero ang nangyayari talaga, gagawin niya ang lahat, nakapunta na siya diyan.
Tapos ngayon, akala natin na darating yung panahon na parang, okay, gagawin ko na yung tama dahil nga nandito na ako. Pero parang hindi, kasi yung mga sinasabi niya, yung mga salita niya, parang wala pa rin sa hulog. Hindi, ng tao. mali naman kayo eh. Oh, mali kayo. Tama naman yung pangalan eh. Yung kanyang posisyon. Oh, Chief of Police. Cheap. Oh, chief. kasi chip siya. Oo, chief. Siya ang pinaka-chief na pulis eh. Tama. Di ba? Kaya tama yung chief of police. Kasi nga, yung style niya, napaka-unprofessional. So, chief of police, tamang-tama yun. Iba lang yung spelling. Nakalimutan nyo. Yun ang talagang nakalagay doon eh. Chief of police. Hindi lang natin napansin yung spelling. Pero mga partner, ang nakakatakot kasi dito, yung limited na kapangyarihan niya, ganon karaming kahayupan ang ginawa niya. Anong kaya niyang gawin na siya na ngayon ang calling the shots, ika nga? Sa tingin mo, Master Judea? Sa akin, ito, no, sana ginawa niya lang yung mga ginawa niya dati for the sake of getting the position. At sana this time, Boss D, mga partners, sana ituwid niya yung mga pagkakamali na nagawa niya. Kasi napansin ko puro first time ito no? Maasa ka pa na matutuwid niya yun. Hindi. Ang parang puro first time ginawa niya First time in the history of the Philippine politics na pinapasok ng isang gobyerno ang isang sambahan. First time din in the Philippine history na nagkaroon ng PNPA na Chief of Police. Siya yun. At first time din sa history ng na-promote na PNP na pinagtawanan ng majority ng mga Pilipino. Tingnan mo, PTP, lahat ng post, puro tawa ang makikita mo. And aside from that, pinagtatawanan din siya si VP Sara. O hindi ba? Si Senator-elect Marcoleta, meron ding patutsado sa kanya sa dahig. No, may speech Ang sabi? na ano nga daw, na nakakahiya kasi ginawa pang PNP chief itong si General Torre. Akala daw nila yung kanyang pagpaparesign sa mga gabinete, akala nila maganda yung may dudulot, yung pala joke time lang. Kasi nga bukod sa hindi naman tinanggal yung mga key positions, yung economic team pinagstay mo samantalang bagsak ang ekonomiya, yung nag-disburse ng pera natin, in-stay mo pa din. Samantalang nakita naman natin kung paano nila winawaldas yung pera ng taong bayan, 'di ba? So yung pahirap na si dating Senator Ralph Recto na kung ano-anong buwis ang gustong singilin sa taong bayan, naniningil ng mas malaking buwis pero wala naman tayo nakikitang pagbabago sa Pilipinas. Kaya yun Hindi, pero alam mo, ito pa, bigla pang hinire to. Sabi nila, masyado lang naman daw tayong bias bilang mga Duterte supporter. Ako hindi. Kasi alam mo, halimbawa, bigyan ko kayo ng sample. Yung NBI director, hindi naman sa pagkukumpara. Yung NBI director, tauhan pa rin ni Marcos yan. Pero makikita mo yung professionalism niya, yung pagiging professional niya, kung paano niya approach ang tao, paano niya sabihan, kung paano. Sumusunod siya, pero very professional. Di ba? Hindi katulad nito ni Torre, napaka-unprofessional. Yun lang ang masasabi ko dito I mean, ng presidente yan, karapatan ng presidente, gusto ng presidente yan, karapatan ng presidente, gusto yung i-appoint niya na police, na chief of police. Pero yung sana professional man lang, di ba? I mean, bigla ko tuloy naisip ito si Marbil kahit papaano. hindi katulad nito ni Torre na talagang sad-sad yung kachipan Di ba? Totoo. Pero ano yung sinasabi mo Kasi di ba, nahuli lang kamakailan si Arnie Teves. Pero nakita naman natin na hindi naman binabalahura ni NBI chief si Arnie Teves kahit na ang kaso ni Arnie Teves, grabe 12 counts of murder yun Matinding kaso yun. At saka pa ulit-ulit niya sinasabi na akusado pa. Ito si Torre talagang wala I mean, wala talaga. As in sa kanya, puganti ka na. At magpaliwanag ka na lang. Yan yung, di ba, kaya nga, alam nyo ba, kaya binago yung konstitusyon, kaya merong mga inayos dyan. Kasi nung panahon ni Marcos Sr., ganyan Yung quotation na, sa presinto ka ng paliwanag. Oo.
Diba? Kaya yan yung kailangan yung nilinaw yung warrantless arrest eh. Nilinaw yan sa batas. So yan, binabalik niya. Ngayon binabalik niya na parang hindi, magpaliwanag ka sa presinto. Mali ho yun. Ewan ko si Torre, kailangan siguro nitong pumasok sa sa law school eh. Pasok ka kaya diyan sa kasi Maria? JMC. Oh, diba? JMC. Anyway, mahilig ka naman pumasok diyan noon eh. Tsaka ito, nagre-reflect ito kay, kay BBM. Kasi may kasabihan, di ba? The abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nasa loob ng puso mo, yan ang inilalabas mo eh. Ito Explain mo sa kanya. Mamaya explain. si BBM, yung tingnan mo yung mga pinopromote niya, ina-assign niya, yung ibinalik niya, lahat yun tingnan mo, galing yun sa personalidad, sa karakter ni BBM. Anong nasa loob niya? Anong purpose niya? Anong goal niya? Tingnan mo silang lahat. They will all attack Duterte. Kaya kitang-kita mo, yung laman ng puso ni BBM eh. Talagang mahina siya. Alam niyang nagkalat si Torre, and yet, ginawa pang chief of police. Ito nga dalawang Remulla brothers, may problema dito sa di umanong kidnapping, tapos sila yung mga binalik, di ba? So, kita mo na yung motibo ni BBM, wala talaga. Itong 3 years na to, wala silang gagawin dito kung hindi politikahan. Ang asar na lang, Para ibaba. Para lang ibagsak si BP Sara dito. Pero mga partner, may napapansin ako kay BBM ngayon. Magtatrabaho na siya. Tignan mo, pumunta doon sa Kamuning, sa tren. Tapos nag-speech siya doon ng kung ano-ano. Tapos meron pa siyang kanina yun sa yung station nila, RTV. Big ticket project ba yun? Yung makalibre yung 3 nasasakay. Tuwing kailan lang ba yan pwede? Artificial Sunday lang Tuwing ata weekend yun. lang yata. Halos wala naman nasakit. Sinong si Raulo ang aalis pa ng linggo? Pagod ka na nga ng buong... Alam mo, Bongbong, kung ikaw, sumakay ka ng MRT ng Lunes, baka natadyakan ka. O yung mga pakaway-kaway mo na ganyan, sasakay kayo ng MRT. Ang luwag-luwag. Tapos sasabihin nyo na para ma-experience. Puros pakitang tao lang yan, Jay. RJ. Tsaka hindi nyo ba napansin dyan si Madam? Parang palinga-linga. Bakit? Hinahanap yata si Cheese. Walang wine eh. Palinga-linga siya dyan. Tapos meron... Malikot talaga siya. Malikot talaga. Kasi sa mga nakikita ko din mga video siya abroad, ang hilig niya yung ganun ng ganun. Patalon-talon. Parang luka-luka. May kaibigan nung ganyan. Ano? Yung malikot, yung aligaga. May kaibigan nung ganyan. Nakulong na eh. Nakulong bago mag-rehab. Ay. Hindi, kaibigan ko yun ha. Yung sinasabi ko, kaibigan, ililinaw natin. Kasi Kaibigan ko yun. meron silang isang video ni Auntie Claire na inuumpog-umpog niyang gano'n si Auntie Claire. Tapos meron pa siyang isang video na... Tanong mo kay Parang ganyan yung mga addict dun sa Hindi, yung yung kaibigan ko. Kaibigan mo. Yung kaibigan ko na addict, na na-rehab. Ganyan, aligaga. Magaslaw, no? Hindi ko alam. Ba't ganun Ganyan pala sila? mga Ang epekto tamang ng term no? doon. Ha? Ganyan pala epekto. Ay, hindi ko alam sa kanya. Hindi ko kasi nakikita. Hindi, honestly, hindi ko nakikita yung pagiging aligaga ni FL. Hindi ko siya tinitingnan. Hindi ko makita eh. Kangkarot ang sasalita. Jay Guevara, yung 16-day siege na yan, kasi isa sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay yung human trafficking. Qualified human trafficking. Kasi dinidiscuss din ni General Torre yan kanina sa press conference niya na kasi nga si Harry Roque, paano gagawin? Kasi mabigat nga daw na kasi yung human trafficking. Kaya daw kailangan kaya nga ikaw daw ay ikukulong ng walang bail dahil mabigat daw yan. Kaya nga, dito natin malalaman na kabalbalan talaga yung kasong qualified human trafficking kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? 16 days silang nagstay doon. Wala ni isa man lang, Jay Guevara, na lumapit sa kanila para magsumbong na, I'm being held against my will. O ako'y kinukulong dito, ako'y tinatali, ginagapos, pinahihirapan. Wala naman lumapit sa kanila na ganon. And Jay Guevara, bukas yung gate. Hindi ba? So ano masasabi mo dyan doon sa kanyang statement ng qualified human trafficking? Yung mga niya nga doon yung mga sinabi niya nga doon, alam niyo may talagang sobrang kaya hindi ko na pinanood ng tapos yun eh. Parang ang sarap batuin ng TV namin pag ganun.
Alam nyo, simulat sa poll, totoo sinasama ko na to sa panaginip ko eh. Uy, ano yan? Na maraming pinulong, maraming kinausap eh na mga matataas na mga opisyal sa mga dapat gawin kasi nga nasa playbook ni Marcos yan eh. Sa mga dapat gawin dapat ipagawa ni Marcos katulad niyan yung sa kay OJC, kay Pastor, kay Pangulong Duterte. So si Torre lang talaga ang talagang napili. Kasi nga kasing din yun ni Marcos, ano sila eh, talagang magkarugtong yung mga bitukan nila. So si Torre ang talagang kumuha ng ano na yun. At yung iba doon tumanggi halos lahat. Diba? ano- Panaginip to ha. Ano oras ka nagising? Mga alauna din. Ay, diyan ako natulog. Oo. May napaniginipan ako pagkatapos niyan. Ano yan? Yung napaniginipan ko. Oo. Si Torre na daw yung PNP chief. Ay, nagwala daw yung mga ibang general. Ay, oo. Napaniginipan ko lang yan. Hindi ko alam kung, ewan ko. Sabi to sa panaginip ko, ay kailangan na nating kumilos. Ayun. Yung sa panaginip ko O hindi, kanina pinapanood ko kasi yung speech niya. Yung mga mukha talaga nung mga... Wala nga, sobrang ang galit. Oo, yung mga mukha parang di may pinta. Yung joke niya, wala kang tumatawan ng mga general sa mga joke niya eh. And considering na kaya mo pang i-joke yung ginawa mong kabalbalan dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao, talagang wala ka ng kaluluwa niyan, partner, di ba? Tsaka yung ano nga eh, yung sinasabi ko kanina. O hindi lang siya tumawa, pati yung mga media tumawa doon sa Isa pa yung joke media. niya. So yun nga no, noon pa man set up na nila yan eh. Kaya ginawa ni Torre yung sa kay OJC at kay Pangulong Duterte, ang pangako sa kanya yan na yun, pagiging PNP chief. So